Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas Philippine Standard Time, alas 8:35 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bago nga paglaom. Isa naman kapag limakas sa matahong nga palaaputon. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topics sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa programa Iloilo Morning subong adlaw sang Lunes, Enero 26 tuig 2026. Good morning, Em. Good morning, Jen. Good morning sa mga tagpalamatin naton. Isa ka adlaw matapos ang Dinagyang Festival 2026. Kamusta na ang mga kauturan naton nga nagpamati sa ilang radyo kag sa aton na Facebook Live? May hangover pa balang kamo sa selebrasyon sa Dinagyang Festival 2026 nga nagtakop kagabi. Ang aton sini nga mga ginadayaw tagid aton nga mga street sweepers sa highlights ang kasadyahan kag dinagyang kag subong nga kaagahon tiyong ginumpisa na ang pagpanglimpyo sa aton sini nga mga ilid sang dalanon. Dako man nga buling nga wala klase subong suspendido ang klase sa syudad sang Iloilo. At least may dugang tion nga makapulo pa huway gawa aton mga organizers, mga estudyante. Kadasig lang sang transisyon namo na gani nga daw matingala ka lang ari nakita gali sa katapusan sa bulan sang Enero. Nagdaogid man ang mga bet nyo sa kasadyahan kag sa dinagyang ati-ati tribe. Accurate man siguro kay isa to pag-undin man ems ang aton ng mga hurado bala sa social media, mga keyboard warriors naton. Daw ang ilang mga prediction daw amo man sa mga judge. Then kung madumduman mo, Jen, sa unaya after sang pag-announce ng mga nagdaog daw damo sa mga mixed reactions, may mga reklamo, may mga pabati-bati sa social media, pero this edition sa Dinagyang Festival 2026 daw tanan nga mga contingents baton nila ang resulta sa Dinagyang Festival 2026. Kumbaga wala pala sang damo nga mga reactions, sports lang. So halin sa kasadyan sa kabanwahanan na pakadto sa Dinagyang Tribes Competition, pati na sa mga side events naton kag pila pa gid mga aktibidad nga nakalinya kagapon gin-announce ina ang mga nagdaog sa mga nagkalain-lain nga aktibidad sa Dinagyang Festival 2026. Ari i-check bala naton. Recap para sa mga kauturan naton kagabi nga wala ka bantay bala dyan kay ti medyo gabi na gid man no ang sabahin sang illumination amo niya ang mga competition dyan nga nag-highlight sa mga live festivals halin sa mga nagkalain-lain nga lugar diri sa Pungsod, Pilipinas. Sa anam ka mga contingents, 4 ang nagimabaw, no? Ang ginkilalang third runner-up ang Pandang Gitab. Isundan ini sang Puvurulan Afi kag ang Zamboanga Hermosa sang Zamboanga City
ang first runner-up kaginkilala nga grand champion sa Banaag, ang Banaag Festival sa Banwa sang Anilaw. Tikon, adto ka mo to sa Biyernes, sa makita nyo itong mga matahom, mga floats, kay performances, malipatan nyo man ang tuman ka traffic sa area sa diversion. Kaya muna kadamo ang gusto ko magtanaw sa illumination. Isa sa mga event nga gina-look forward sa aton sining mga kauturan. Panginbulahan sa Banaag Festival, sa ngalan palang daan nga Banaag, ti kasanag. Isa sa mga criteria, mo, ano ka colorful ang mga lights bala, no? Kag kahapon din nakitaan nyo man itong mga performances. Kung ikaw hurado to siguro sa subong siguro base kung kinanglan nila mag-inom sang pang dula sakit sa ulo kay ginbudlayan gid sila. Ari naman dyan sa Sadsad sa Calle Real, nakuha sang Tribo Parianon ang Best in Choreography, Best Costume Design and Headdress, Best in Music, kag dugang nga award nga Best Santo Niño Bearer. Kag sila man Jen ang gintilala nga kampyon sa Sadsad sa Calle Real. No, for the information of everyone, ang Sadsad sa Calle Real, amoy ni siya Jen ang mga barangay-based tribes. Na isa man ini siya competition, pero ang ila gid niya domain na highlight gid is ang street dancing dira sa may dalan sa city proper. So, ang champion ang Tribo Parianon, first runner-up ang Tribo Molave Buntatala, kag second runner-up ang Tribo Familia Sagasa. Damo pilian, damo mga kompetisyon. Kadto tabi sa mga major awards, anong sa recap lang no sa aton sining mga kauturan. Kay ti grabe gid ang kompetisyon kahapon, amo na sila naton nga ayawan gid ang mga hurado nato no sa pag husgar kung sino gid ang deserving. Pero tanan-tanan ano gid deserve gid sang applause sa aton sining pumuluyo. So, sa mga main nato no nga mga nagdaog abi sa mga kasadyan sa kabanwahanan, amoy na ang ginhiwat nga aktibidad no sa Sabado, January 24, ang second runner-up ang Kasag Festival sang Banwa sang Banate, ang first runner-up Jen Ti Kahilwayan Festival sang Banwa sang Santa Barbara. Kag ang aton siniya nga triplet champion kumaga Grand Slam. Tutugan Festival sang Banwa sang Maasin Consistent. Ano ni matabo kay kung katatlo ka na yung mag-champion? Three champion. Usually na nang ma-take a break na sila na for next year. Pero nung naghambal to si nila nga Grand Slam. Nakamuno si Mayor Amboy ko nga from Kasadyahan. Posible nga ma-join sila sa tribes competition. May amo sila nga statement si Pwede na gali? If ang performance mo mag-amo na triplet champion ka, siyempre sa dira pa lang ano ka man ang Aliwan awardee. Naman qualify ka gid pwede gid. Kag sa last nga Aliwan Fiesta Jen, kundi ko magsala 2024 no, first runner-up ang Tuntugan Festival, pero sa Kalayaan to may Kalayaan Festival bala no, kaginhiwat sa Malacanang sila. Grand champion kundi ko magsala kag nangin first runner-up ang Dinagyang Festival. So grabe ining pagdaog man sa bahin sa Tuntugan Festival, pero syempre recognize man naton Jen ang una na papirdi no, madamo man sa nag-expect kung tani magdaog ang Kahilwayan Festival sa Santa Barbara no. Kung pag-sick man sila. Grabe no, ang ilaya kung ang strength sang Tuntugan is ang ilang costume no, ilang props. Sa bahay naman sa Kahilwayan Festival, ang ilang strength is ang ilang world class, grabe, breathtaking na choreography sa may Kahilwayan Festival. Ang mga nagatarambling to Jen, kag may mga stunts nila. Mga stunts nila nga mga nagatanaw, ka goosebumps sila magtanaw, no? Tikita na sa performance nila kapon, wala na sa off-air sa ilaya. Pasunod ka po sa kapagsik ka. Grabe man, actually, amagin man ang hambal sa mga netizens tao na nagtanaw sa aton Facebook page. Tutugan Festival, Kahilwayan, Kasag Festival, returning from Banwa sang Banate. Tulday man nga nagpahuwal sila. Uy, kapalit na Banate ka? Siyempre, gina-question ko may blue din man kami kasama. Pero ang matuod din man na, may blue crab din man yan. Kung
paglutuon mo pala rin color nila yung orange tanan. Pero party na sang sa mga wala pa sila may inform no. May blue. Kaya matingala sila kung may blue na nakrap. Mo gimana kung hindi mo paglutuon anay? Ang good sa blue. Oo. And we appreciate ang kasadyahan sa kabanwanan. Lain naman ang kolor yan, lain naman niya ang ginahatag na performances sa kada festival. Kung ang dinagyan is more on the culture, more on the energy and history, ang kasadyahan niya, ginapabugal sa mga kabanwahanan ang ilang mga agricultural products, kung ano ang ilang mga ginapabugal sa ilang banwa. Halimbawa, may kasag, no? Kag ang iban pagiging mga produkto, mga ulutanon, mga pagkaon, kag iban pa. So, gina-congratulate man naton ang banwa sa Banate. Diyan, matahuman ang ilang performance, kag at least dito na balaan naton nga damo gali ang kasag sa may Banate bangod ang ilang ginapabugal amo ang Kasag Festival. Hindi na butumon tong mga mga gatanaw, mga crave sila sa sa mga sipon. By the way, kadto kita sa tribes competition. Ang nagligan nga tuig tribo paghidayat na munog lang defending champion. Paano nga ang tribo sa Lugnon Subong ang nakakuha sa corona kay kung naka-champion Subong EMS ang tribo paghidayat. Nalipat na ako ikadulo, back to back pa lang. Kaya ang tutugan tatlo na yung katuwing nga depensa ila. Tribo sa Lugnon, champion mo sa una. Subong nagbalik naman sila. Para gani sa ako niya, mas exciting kung kada tuig na champion, no? So, both silingon, do kada tribe, nagapakita gid sa ilang thirst, ang ilang gusto para makakuha ang kamyonato, no? Apang nagibabaw gid ya ang taga Harong National High School ang tribo sa Lugnon kung sa nakuha man nila dyan ang Best in Choreography, Best in Production Design, kag Best in Musical Direction, no? Kung madumduman naman ang history sa tribo sa Lugnon, ulihin na lang nakuha sa kampiyonato is 2016, 2017, kag first runner-up sa 2018, no? Second prize man sila sa Aliwan Fiesta sa Grand National Competition sa 2016, kag Grand Champion sa Aliwan Fiesta sa 2017, no? Samtang ang atong nga defending champion na pasahan sila nga depensahan ang ilang nga corona dyan. First runner-up ang tribo paghidait na nakuha man ang Best in Performance, Best in Costume Design, Best in Discipline, kag Best in Street Dance, kag second runner-up naman ang tribo Panay, kag third runner-up ang tribo Barrio. Kanami lang sa mga resulta so bukit tandaan in previous years ang Minagyang Festival nabo giman to siling mga nagapotwa si bubunot nila tani ni namin kay galing kay nagtaas ang pila ka metros ang ilang mga props. Nagdako ang props. Kaya nagamo sini damo justification ay nga nadagdag siya mo ni nadula siya mo sini. Pero for now kita ang tagid ang accuracy kag pag-improve sa judging. Part man sa mga props subong kahit nagambal ang FFI nga wala man limit sa Wala limit basta makasulod lang sa pero subong ang tagid ang pag-improve sa mga props kag costume. Daw masiling naton yang nag-level up ang mga costumes from kasadyahan to Minagyang. Yes. Ano ya kung paano mag-improve ang itsura sa mga paka, mga manwit, may amo, may mga halo. I-recognize man nato no nga this time kanami isang tema sa performances ang aton nga mga tribo. At may kinaiya nga endemic species diri sa may Western Visayas nga ginpakita ang aton nga tribo. Daw ang theme nila habi subong sa Dinagyang Tribes Competition is flora and fauna diri sa may Western Visayas. Amo na matingala kamo nga may mga paka to pag may mga amo to pag may leon, no? Ang mga manwit sa una, manwit ng paka. Kuha agad yan. Dumasiling ka sa costume pa lang, naman naging AI nila. Pero hindi man ang creativity niya, kagang pagka-artist sa mga Ilonggo, nag-stand out sa Subong Dinagyang. Hindi lang ang performance ang nakitaan, kundi ang paano ihimo o ning mga headdress, ang mga props gidya na uniform, hindi bla rosarami. Hayawan gidya, stand out gidya, excellent gidya ang props nga. Kaya ang props siya, Ems, wala na yung lagon, wala tao na magdunod. Pero pagkakita mo blang ingrande na, busog na sa mata, blang, ayhan pa kung magawa ang mga warriors, doon mo silang nakita natin sa bong, na manabi sa performance ng aton siniya
mga tribo. Di marami manakaisi ang mga kabataan nato na mga kung wala gid idea sa mga ginatawag natin endemic species or mga sapat nga diri lang bala sa isla sang Panay makitaan or sa Western Visayas, at least pinagi sa performances sang aton nga mga tribo ma-educate man sila. Halimbawa, ang tribo Bulawanon sang Molo, ang ilang feature is ang Visayan Warty Pigs kag ang champion naton Jen sa may Dinagyang Tribes Competition ng tribo sa Lugnon. Ang ilang feature is Visayan Leopard Cat. Ibig sabihin nang ibabaw ang leopard cat. Iyon, oo. Punta sa mga paka, tapos halo. Kagi naman champion ng halo Gigantes limestone frogs ng tribo Panay. Bawa tayo minggid kay kahapon, hindi ko sa may kay sports complex naka-cover. Pag buwa ko sa may likod, kitaan mo kita nandito ang mga props nila. Level up ang katakom. Ang pamangkot tira sa madason nga tuig bala. The same sa gihapon nga tatlong judging area ta. Ano sa inyo? Pwede ka maka-comment kag maka-suggest para pabasahan sa aton IFFI kung sa performance kag sa sistema sang parada. Nani na lain-lain bilayos para makitaan mo may mga areas nga Pero taho man in fairness, Oo. ang kuha sa mga videos, kag may drone shots sila. perspective dito sa may sports complex kung ano ka masiling naton, hindi man gid limited, but kung ano ka challenging nga magpakita kag mag-choreograph sa nalagkuan nga props dito sa Iloilo Freedom Grandstand kag mga previews naton nga judging area sa city proper, dito naman yan na-compensate sa Iloilo Sports Complex kung sa diin ma-appreciate mo gid ang choreography kag ang mga dalagkuan nga props kiti dako ang venue. Naka-istorya kita sa pinaka mga photographers nga upod man naton kag bati-bati kita istorya nila. May mga ara nga nanamian man sang gabi kay daw kung lighted ang kag nami ang light ang ilang nga mga kuha nagmi may ara nga hambal nga manami kuno ang namian sa sang gabi dito sa sports complex na nga angle meron man yan nating gusto preferred ni nila ya daytime mo sila pero sa Subuhan kay medyo may gabi ng mga performance just like sa kasadyahan Taiwan Festival. although ang mga shots especially sa mga documenter naton na ano man nila, na-explore man nila, ay ano ganitong gabi, anong itsura. May effect. Oo, so at least may comparison, makumpare ni sa evaluation, assessment sa aton IFFI, sa mga feedbacks sa aton sinigang mga katapo sang media na amo nag-document sa aton sinigang Dinagyang Festival. Kaya not all ma-accommodate sa tatlo ka judging area. Damo, pag ganiguro nagtanaw sa online, no? Siyempre, gina nila, i-explore gina nila ang platform na makatanaw sila. Bisan wala sila sa Iloilo. Tibantayan naton na kay siyempre pasalamat man kita sa mga organizers and planners ang IFFI. Hindi niya madula kasi may mga kritisismo, may mga suggestion. Actually kung tipuno na matapos man nagyapon sa overall performance nga matawhay. Gani. Kag nalipatan nato ni announce Jen. Congratulations sa mga nagdaog. Ang magadaog lang man sa may Dinagyang Tribes Competition, makabaton lang man sa 1.5 million pesos na premyo kag 10 million worth of school projects para sa aton nga kampyon. Ang aton nga first runner-up, gamay naman ang diferensya, 1 million pesos na worth of cash prize kag may ara man sa pondo para sa school projects, 700,000 sa second runner-up kag 600,000 para sa third runner-up. Kag ang champion naton sa kasadyahan sa Kabanwahanan, 1.2 million pesos ang ilang cash prize kag ang first runner-up, 700,000 pesos kag ang second runner-up, 500,000 pesos. Kag may mga consolation prizes man kita sa tanan nga participant. Dahil dako gini nga bulig ang ang infrastructure project no. Ang cash prize niya gamay lang na. Pero ang infra project niyo, mapuslan gini. Membro ko man sa tribo kung hindi. Para niya sa eskulahan.
Salamat gid sa aton sini nga mga Facebook Live viewers ni nag-upload sa aton sa naliga na binagyang coverage. Salamat gid sa inyo nga pag-upload sa Radyo Pilipinas sa Iloilo. Sa kay si Sir Gregorio Onday sa Magdalena Pardo, Sir Mike Villatorre, good morning. Good morning. Sa tanan nga mga FB Live natin, inatiwaan natin nga every year na improve natin ang aton sa mga na pag-cover sa mga events natin. Dali sa may dinagyang festival. And syempre, nag-ilang pasalamatan natin ang tanan ng mga likers, sharers, and commenters natin sa Facebook page natin. Jen, kay 100,000 na kita followers sa Facebook page. Ma'am Ding Ding Swe, good morning ma'am. Salamat kita sa pag-upod sa aton sininga programa. Padayon na kamo na mag-like, comment, and share sa iban pagit ka mga updates, no? Post din nagyang mga assessment naton. Bantayan ninyo sa Facebook page ng Radyo Pilipinas Iloilo. And take note, after sa tinagyang dyan, wala ni pang pahuway kay Araw Fiesta. ICPO na palakpakan dagi dahil zero major crime, tapos zero man ang apprehension sa gun ban. Actually, Dati, napalinong kaganawhay sa ating na selebrasyon. congrats gid ha. Wala signal shutdown, peaceful. Di kundi deserve din sa tanan. Siguro parang nakita nila Jen kung ano kadamo mga pulis na Kaya makon mo to. nakulba. 7,579. Grabe. Ti panginbulan importante peaceful wala din sang dako ang mga mga kahalitan Kaya lagi niyo. Ang mga volunteers, mga emergency responders, ang mga mapisan naton nga street sweepers, GSO, tanan-tanan nga sa likod no sa paghiwat sa dalagyang festival kag nagpagbantay no para mangin madilagawan naton nga selebrasyon. Congratulations kid. Pag madamo gid na salamat sa inyo nga tanan. Philippine Standard Time alas 8:56 na sang aga. Ginakulang na kita sang oras diri sa Iloilo Morning gani. Thank you Liwat sa inyo nga tanan. Kag thank you Liwat sa pag-ubod sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo sa amon nga special dinagyang coverage. No sa kinahandan kami ang inyo alagad Jinal Baklay. kag Emero Sansugudo until next edition diri lang sa Iloilo Morning. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo